So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, hindi naman siguro lingid sa kaalaman natin na merong plano itong si Bongo at saka si Bato de la Rosa na gumawa po ng sariling hearing sa loob ng Senado regarding po dito sa drug war. So alam naman po natin yung intention nila dito, 'di ba? Ang gusto talaga nila dito ay linisin ang pangalan nila gamit po ang Senado. Okay, kasi alam naman po natin 'di ba na itong dalawang senador na 'to ay dawit po o nasasangkot diyan po sa reward system ng tokhang ni Duterte. So imbis po na mapabuti itong plano ni Bato de la Rosa na pasama pa. Kasi mga kababayan, actually napakagandang tactics nito ni Chis Escudero na para sa akin, no. So ngayon meron dalawang option ngayon si Chis Escudero na magkaroon ng Committee of the Whole. So ibig sabihin nun lahat silang mga senador ay mag-iimbestiga sa drug war. Or ipasa po sa ibang committee, wag lang po si Bato de la Rosa ang hahawak. Okay, para makuha natin yung context mga kababayan kasi napaka-interesting kasi nito kasi posible pong si Risa Hontiveros pa nga ang humawak po ng investigasyon po na to. So, panoorin reviewin natin yung mga balita, okay? So ito mga streetwise, no. So ito galing ito sa One News. Okay, basahin natin, ha. Sabi dito. Okay, sabi dito. Wait. Okay, sabi dito. Senator Bato de la Rosa said he will initiate a motu proprio. So motu proprio pa talaga. So ibig sabihin ng motu proprio mga kababayan, urgent. 'Di ba? Urgent. Okay. Senator Bato de la Rosa said he will initiate a motu proprio investigation into drug war with former President Rodrigo Duterte expected to be among the resource persons. Okay. So para tayong ginigisa sa sariling mantika nito, no. De la Rosa confirmed that he plans to conduct, so siya mismo to conduct the probe during the legislative break while waiting for the resolution to be officially filed by Senator Bongo. So kita nyo kalokohan ng dalawang to, di ba? Si Bongo yung magfa-file, si Bato de la Rosa yung magkakandak ng hearing. Gago talaga itong mga to, no? Tapos, malamang alam nyo na itong balita na to eh. So ngayon, dito tayo sa pinaka-update. So ang update ngayon dito, sabi ni Hontiveros, diba? Ito malupit. Hontiveros wants all senators to join parallel probe into Duterte's drug war. Okay, so ang gusto ni Hontiveros lahat sila. Well, hindi naman si Hontiveros magdi-decide nito. Actually, ang magdi-decide dito si Chis Escudero. Pero napakagandang suggestion po nito mga kababayan. Explain natin mamaya kung bakit, no. So sabi dito, tingnan natin Okay. Okay, Senator Risa Hontiveros, okay, yusin natin is pushing to get the entire Senate involved in an investigation into the Duterte administration drug war after two senators who defended to help implement the violent campaign offered by their own inquiries. Sabi pa dito, no? Ito yung sa bandang taas. Okay. Convening the Senate Committee of the Whole, so Senate of the Whole na to, where all sitting senators and not just committee members will plead approve. Diba? May also encourage more victims and survivors of drug war to come forward and testify, said Hontiveros during a radio interview on Thursday, October 17. Okay, so explain natin yan. Yan, so actually mga kababayan, napakagandang suggestion po nito. Diba? Napakagandang suggestion nito mga kababayan kasi dito natin malalaman kung sino ang mga senador na talagang pro Duterte. Actually, wala namang problema kung pro Duterte itong mga senador na to. Yun nga lang, ang problema dito, si Duterte po mamamatay tao. So kapag itong mga senador po na to ay kumampi kay Duterte, so ibig sabihin nito is nakikisimpatya sila sa mamamatay tao. Ganun lang yun eh. So kasi kapag sinabi nating Senate of the Whole, ibig sabihin nito lahat ng senador pwedeng sumama sa investigasyon. At pag lahat po ng senador ay sumama po dyan, makikita natin dito kung sino yung mga senador na sinto-sinto at kung sino yung senador na nasa tamang landas. O, di ba? Well, para sa akin mga kababayan, no, mas okay itong Senate of the Whole. Pero merong ibang suggestion din dito si Chis Escudero, no? So ito, panoorin natin to So ito mga kababayan, panoorin natin yung statement ni Chis Escudero kahapon. Malamang napanood nyo na to pero meron akong dadagdag dito. Okay, sige.
Well, haharapin namin yan sa susunod na mga araw. Kukonsultahin ko ang ibang mga miyembro. Pero nakausap ko na si Senator Bato kaugnay niyan. At ang sinabi ko sa kanya, anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo. At kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komiteng yun. Para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Yun ang haharapin namin siguro sa mga susunod na araw. Committee of the Whole, option yon. Pero ang tinitingnan ko rin ay iba pang komite na pwedeng mag-handle nito maliban sa komite ni Senator Bato. Siyempre, may karapatan siya at bahagi siya doon sa pagtalakay at discuss ng bagay na yun. Paano tinanggap? Okay naman sa kanya. No? Nagkapalitan kami ng text kagabi. Pero isa sa formal ko ito sa mga susunod pang araw. Magkikita kami itong weekend pagbalik ko matapos ng kinailangan ko lamang gawin dito sa Sorsogon. Okay yan, so malinaw. Okay, ayusin natin. So ngayon, meron dalawang option si Chis Escudero. Committee of the Whole or ipasa sa ibang senador, wag lang kay Bato de la Rosa itong investigasyon sa drug war. Well, para sa akin maganda yung Committee of the Whole kasi malalaman natin, tulad na sinabi ko kanina, malalaman natin kung sino yung mga senador talaga na ganun, di ba, yung namamangka sa dalawang ilog, maka Duterte or para sa tama. Kasi makita naman natin yan on the way of questioning. So, ito yung isang option. Pero mga kababayan, no, kung pupuntahan po natin yung mga Senate Committee na pwede pong mag-handle po ng investigasyon na to, so tingnan natin So yan, no? So ito po yung mga Senate Committee. So actually, medyo binasa-basa ko to kanina. So meron ako nakitang apat ata, no? Meron ako nakitang apat na pwedeng mag-handle ng inquiry regarding po sa Tokhang dyan po sa Senado. So, tinignan ko lahat yan. Okay? So, unang-una dito, ang nakita ko, kasi alphabetical ito eh. So, unang-una, yung Committee on Games and Amusement. Kasi po, alam naman po natin na yung Tokhang at drug war ay sangkot din po sa Pogo. So, ngayon, makita natin dito, ang chairperson nito si Villar. Si Cynthia Villar. Vice chairperson si Bongo tsaka si Tulpo. Yan. So, pwede niyang ipasa dito yan. Well, wala namang problema kasi nandyan naman si Rizon Taveros. Kita nyo, di ba? Buti na lang. Binoto natin si Risa. Ako, binoto ko yan. Tapos, posible rin dito. Committee on Justice and Human Rights. Yan, pwede rin po itong hawakan. Di ba? Kasi alam naman po natin na itong isa sa mga violation po ng Tokhang ay human rights. So, pwedeng ipasa ni Chis Escudero yung hearing or investigation sa Tokhang dyan po sa committee ni Coco Pimentel. At alam naman po natin na si Coco Pimentel po, may sama ng loob kay Digong yan kasi nga ninakawan nila ng partido. So, actually, Coco Pimentel, yan, si Bato nandyan din. Di ba? Bongo, Padilla, walang yung Mark Villar. Si JB, medyo okay naman ng konti yan. So, si Rizon Taveros, andun pa rin siya. No, di ba, kita nyo, di ba? Ang laking balanse ni Rizon Taveros dito eh. So, ngayon, pwede rin dito. Ay, hindi na pala pwede dito kasi committee ni Bato ito. Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So, dito, mukhang malabo na si Bato dito. Malabo na siya dito. Okay. Tapos, isa pa nakita kung pwedeng hawakan ang investigation po na yan ay ito, yung mismong committee ni Rizon Taveros. Yung Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ito po yung medyo malapit-lapit kasi tandaan natin mga kababayan na marami po namatay sa Tokhang na naapektuhan po ang kababaihan, mga kabataan, pati po family relations. Di ba syempre, pinapatay yung tatay, hindi may epekto yun sa family relations. So ito, para sa akin, wag na mag-committee of the whole. Ibigay na lang kay Rizon Taveros yung mismong investigasyon. Kasi pasok na pasok dito kay Risa yan eh. O di ba nung panahon ng Tokhang, maraming namatay, nakababaihan. O so pasok siya dito. Siyempre, may mga namatay ding kabataan. Yung mga
casualties, yung hindi naman talaga addict pero pinapatay lang dahil trip lang ng mga pulis. Tapos syempre yung family relations. Kapag namatay ang padre di pamilya dahil sa tokhang, apektado po yung kinabukasan ng pamilya na yan. Oh. So, ang posible talagang humawak ng committee or ng investigasyon si Rizal Ontiveros or si Coco Pimentel na parehas na ayaw kay Duterte. Sabi ko sa inyo Oh, actually good job dito si si Chis Escudero Kasi naging balance siya dito at yun naman ang tama. So ang point nga natin dito mga ka-streetways doon po sa plano ni Bongo at saka ni Bato de la Rosa na gumawa ng sarili nilang investigasyon, imbis na mapabuti is napasama pa. Kasi una, hindi naman sila papahawakin ng investigasyon. Posibleng lahat silang senador or ipasa nila ito kay Coco Pimentel at kay Rizal Ontiveros. At least you get the point, no? So yun mga streetways, no? Simpleng content lang po ito, no? So kayo po na pumasabi nyo nga po dito sa katangahan, di ba to, tsaka ni Bongo? Kasi imbis na mapabuti sa kanila yung plano nila na pasama palalo. So yun, no? So dyan po sa Team Replay, so syempre, pa-like, and then pa-subscribe na lang din po, and then kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po, bye-bye, thank you.